Amara's POV. Sumisiklab sa galit. Yan ang nararamdaman ngayon ni Amara gayong opisyal na siyang pinagtabuyan ni Gabriel, hindi lang sa mansyon, kundi sa buhay nito bilang nobya. Hindi niya matanggap na sinila lamang na isang Maria Dominguez ang mga plano niya para sa kanila ni Gabriel. Mahigpit niyang hinawakan ng hawak na manibela ng sasakyan kung nasan siya ngayon. Malayo-layo na siya mula sa subdivision ng lalaki at sandali siyang huminto sa gilid ng kalsada upang magpakalma. Ngunit kahit anong gawin niya sa sarili, hindi humuhupa ang apoy na nananalaytay sa kanyang sistema. She was furious. Hindi niya hahayaang manalo si Maria. Kailangan niyang makabawi. Kailangan niyang makuha ang lalaking pinakaasam-asam niya. Pero paano? Isang tao ang biglang sumagi sa isip niya. Agad niyang kinuha ang hawak na cellphone at tinawagan ang numero nito. Subalit hindi ito sumasagot kaya naisipan niyang mag-iwan na lang ng voice message at kinuwento ang mga nangyari kanina. Pagkatapos muli niyang ibinulsa ang telepono at itinuloy ang pagdadrive papunta sa pinakamalapit na bar. At that time, sinasakop na ng kadiliman ang ulap at kasabay nito ay ang pagpatak ng ulan na panakanakang bumabagsak sa windshield ng kanyang sasakyan. Kaya mas binilisan pa niya ang pagmamaneho. Narating niya ang bar bago pa bumuhos ang malakas na ulan. Pagpasok niya sa loob, sinalubong na siya ng malakas na musika na may kasamang hiyawan na galing sa dance floor. Hindi niya yon pinansin at basta lamang dumiretso sa bar counter para umorder ng inumin. She patiently waited for her drink to be served. Hindi pa man siya nakakatagal sa upuan, naramdaman niya, kinalabit siya ng lalaking katabi niya. Nilingon niya ang taong yon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya kung sino yon. Jeffrey? Tawag niya ang pangalan ng lalaki. Kinuha ni Jeffrey ang baso ng alak na nasa harap niya at tinunggayon. What are you doing here? Di ba dapat nagsasaya ka sa mansyon, gayong pinalayas na ako ng amo mo at ng maharot nitong ex-wife? Naiiling na tumugon si Jeffrey sa katanungan niya. I came here to clear my mind. Baka sakaling pag-uwi ko ng mansyon ay matanggap ko ang katotohanan na nagpakasal pa lang dalawang yon. Napanganga siyang bigla. Ngayon mo lang nalaman ang tungkol sa kanila? Yeah. Ultimo sa akin, tinago ni Gabriel ang totoo. Damn! Lahat ng plano ko kay Maria ay nasira dahil sa peste nilang relasyon. How am I supposed to get her then? Akalain mo nga naman, may gusto ka pala sa babaeng yon? Natatuwang wika niya. Hindi siya basta babae lang, Amara. Mataman siyang tinitigan ni Jeffrey bago muling nagsalita at isiniwalat ang kanyang kaugnayan kay Maria. Tinoon lang niya ang buong atensyon sa pakikinig sa lalaki. Unti-unti, nakaisip siya ng paraan upang makabawi sa kabiguan at kakailanganin niya si Jeffrey para isakatuparan yon. Sa nakikita ko, mukhang parehas lang tayo ng kalagayan. She paused as she took a shot of her drink. I will tell you what, bakit di na lang tayo magtulungan? Sirain natin kung ano ang meron ng dalawang yon. Once na magtagumpay tayo, pare-pareho tayong makikinabang. Sa akin si Gabriel, sa'yo si Maria. How's that? Di agad nakakibo si Jeffrey kaya binigyan niya ng ilang minuto ang lalaki para magdesisyon. Humingi ito ulit na isang shot ng alak tsaka dahan-dahang nilagok. So, Jeffrey, ano sa tingin mo? I'll think about it, sagot nito. In that case, here's my phone number. Tawagan mo na lang ako kapag handa ka na. Aniya sabay abot ng kanyang calling card dito. Kinuha naman to ng lalaki at inilagay sa bulsa bago inabot ang kanyang baso sa bartender at tumayo. Mauna na ako, di ako po pwedeng umuwi ng lasing. Pagpapaalam nito sa kanya. Ngiting nakakaloko lang ang naging tugon niya habang pinagmamasdan sa Jeffrey na naglalakad papalayo. Just in time, she felt her phone vibrating from her dress pocket. Excited niyang kinuha yon sa bulsa dahil may ideya na siya kung kanino galing ang notification na natanggap niya. It was a text message from Gabriel's father. Mag-iisip ako ng ibang paraan upang tuluyan ng mawala sa landas ninyo ng anak ko ang babaeng yon. Wait for my instructions. Sisiguraduhin kong si Gabriel na mismo ang magpapalaya sa mag-inang yon at hindi na sila magkakaayos pa. Sa kabila ng kamalasang inabot niya ngayong araw, nagawa pa rin niyang ngumiti. Di na siya makapaghintay dumating ang araw na masasolo niya na si Gabriel at ang mag-inang Maria at Margaret. Tiyak na sa kalsada sila pupulutin. Magpakasaya na kayo, Maria at Gabriel. Lubos-lubosin niyo na ang mga huling sandali na magkasama kayo dahil hindi na yan mauulit pa. Aniya sa isip. Maria's POV. It's been 3 days since Amara left the house.
3 araw na rin payapa ang loob niya dahil wala ng babaeng source ng negativity at stress sa bahay. For 3 days nadama niya ang pag-aalaga sa kanya ni Gabriel at hindi siya pinababayaan nito. Naipa-check up siya nito sa doktor dahil sa nalapnos niyang balat. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagpapagaling, ngunit hindi yon naging hadlang para tumulong sa mga responsibilidad niya sa bahay, lalo na kay Margaret. Sa dining table, naisipan ni Maria na turuan ng iba't ibang lessons ang anak, partikular na sa subject na math. Katulong niya sa Jeffrey sa pagtuturo. Mahalaga to kay Margaret sapagkat ilang buwan na lang pasukan na. Hindi niya na problema ang pera, gayong naniniwala siya na matutulungan siya ni Gabriel sa pagpapaaral sa bata. Ang concern niya ay ang kaalaman ni Margaret. After all, kapakanan lang naman ito ang mahalaga sa kanya. Ang bilis matuto niyang anak mo ani Jeffrey, habang nakangiting pinagmamastan silang mag-ina. Siyempre, mana sa mommy niyang matalino na. Maganda pa, dugtong pa ni Margaret sa sinabi niya. Nagkatawanan sila. Thank you po for guiding me, Mommy and Kuya Jeffrey. You two are the best. Anything for you, little girl. Anang lalaki sabay pisil sa matangos na ilong ng bata. Humagik-hik siya at gaya ng ginawa ni Jeffrey, hinawakan din ito ang tungki ng ilong ng lalaki. Naghari ang tawanan ng dalawa na pati siya nakisabay na rin. As a matter of fact, itong unang beses na nagkaroon ng quality time ang dalawa. Kinagagalak niya na makita si Jeffrey na may concern sa kanyang anak, gayong di naman sila magkadugo nito. Tuloy-tuloy na nagkakasiyahan ng tatlo nang biglang may magsalita malapit sa kanila. Having fun, eh? Bungad ni Gabriel sa kanila. He was standing on the wall nearby with his arms crossed, frowning. Kita niyang umalis si Jeffrey sa kanyang upuan makita si Gabriel. Boss, kanina ka pa ba dyan? Hindi kumibo si Gabriel sa katanungan ng lalaki, bagkos tinapunan lang ito ng matalim na tingin. Humakbang palapit si Gabriel sa kanila, huminto mismo sa harap ng mesa na kinauupuan nila ngayon. Napansin niyang bihis na bihis si Gabriel kaya tinanong niya ito. Mukhang bihis na bihis ka yata ngayon gabi na. Saan bang punta mo? Basta, mamaya niyo na yan ituloy, may pupuntahan tayo? Pabalang nasagot ni Nito. Jeffrey, go to the garage and prepare the car, now. Pwede bang ibang driver munang magmaneho? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko ngayon Nangihinang pakiusap ni Jeffrey sa amo. Nagpakita siya ng pag-aalala. Umalis siya sa upuan upang hawakan ng noo ng kaibigan. Wala ka namang lagnat, Jeffrey. Mukhang kailangan mo lang ng pahinga. Ano sa tingin mo, Gabriel? Tumawa ng pagak si Gabriel na parang nang iinsulto at hindi naniniwala sa ikinikilos si Jeffrey. He can share love with the two of just, and then suddenly, he acted very sick just because I asked him to drive? Come on! Pinatong ni Gabriel ang kamay sa ibabaw ng balikat ng lalaki. Kilala kita, Jeffrey. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o gumagawa ka lang ng palusot kaya wag mo kong niloloko. Naiintindihan mo? I understand, sir. I'm sorry. Nakayokong wika nito at sa hindi malamang rason bumaba ang tingin niya sa kaliwang kamay ng lalaki. Dito kinabahan siya dahil nakakuyom ang isang palad nito at nanginginig na tila pinipigilan ng sarili na gumawa ng agresibong bagay laban kay Gabriel. Ibig niyang pumagit na pero sinakluban na agad siya ng takot kaya wala siyang nagawa kundi manahimik. Mag-usap tayo mamaya pagbalik. Sa ngayon, ihanda mo muna yung service card, ipagmaneho mo kaming tatlo. Hindi kumibo si Jeffrey at lumabas na papunta sa garahe. Just in time, bumukas ang pinto ng kusina at nilawan noon si Jazz. Bit-bit ang isang malaking basket. Sir, ready na po ang hapunan ninyong tatlo. Naglagay na rin ako ng drinks at mga prutas sa loob gaya po ng binin ninyo. Good, thank you. Paalis na sana si Jazz nang naisipan ni Gabriel na tawagin ang atensyon nito. Nga pala, Jazz, pakikuha nga yung tent sa bodega at ilagay mo sa likod ng sasakyan. Okay, sir. No problem. Bago pa siya nito lampasan, nakuha pa ni Jazz na kurutin siya sa kabilang braso. I-enjoy niyo ang gabi, Mars. Good luck! Pahabol pa nitong sabi na dumagdag sa kanyang iniisip. She gave Gabriel a questionable look. Where exactly are we going? Malalaman mo rin mamaya. Anito bago tumingin sa rilong pambisig. Wala na tayong oras. Maganda na kayo. Hihintayin ko na lang kayo sa labas. Okay. Sagot niya habang si Gabriel naman ay tumalikod na at naglakad papalayo. Bihis na tayo, nak. Yes, mommy ko. Habang busy sa pagpili ng kanilang susuotin,
Di mawala sa isip niyang isang katanungan. Sa natatandaan niya, naging matalik na magkaibigan sina Jeffrey at Gabriel. Pero bakit tila nag-iba ang pakikitungo nila sa isa't isa na para bang may namumuong tampuhan sa pagitan ng dalawa? 30 minuto nang tumatakbo ang kanilang sasakyan papunta sa destinasyon na hanggang ngayon palaisipan sa kanya kung saan. Ibig man niyang kulitin si Gabriel, subalit baka mainis lang sa kanya ang lalaki. "Saan po maganda yung place na pupuntahan natin, Mommy?" Pabulong na sabi ni Margaret sa kanya. "I'm sure it is. Magtiwala lang tayo kay Sir, okay?" After minutes of silence, biglang nagsalita si Gabriel. "We're here!" Uminto ang kotse sa entrance ng Cassiopeia Campgrounds, isa sa mga dinarayong campsite sa lungsod at kilala bilang perfect spot for stargazing. Naunang lumabas ng kotse si Gabriel, sinundan naman yon ni Jeffrey na siyang nagbukas ng pinto sa kanilang mag-ina. Sa pagbaba niya, kagad kumunot ang kanyang noo at nagtaka. Bakit sila lang ang naroroon? Well, baka may kinalaman si Gabriel dito. Marahil kinausap nito ang may-ari ng lugar upang ipareserve ang campsite nang sa ganon, ma-enjoy nila ang gabing to nang walang umaali-aligid na media at fans. "Follow me." Sumunod sila kay Gabriel kung saan nila ilalatag ang tent habang si Jeffrey nagpaiwan para kunin ang kanilang mga gamit mula sa sasakyan. Nang makaakyat sila doon, sumampal sa kanila ang makapigil hiningang ganda ng lugar. Nagliliwanag ang kalangitan dahil sa milyon-milyong mga bituin na kumikistap sa kalawakan. Idagdag din ang ganda ng silhouette ng mga puno na siyang nagbibigay ng sariwang hangin na nalalanghap nila. "Ang ganda po rito," Margaret said cheerfully while looking at the sky. "Yeah," biglang sabi ni Gabriel, saka bumaling sa kanya. "As beautiful as your mother?" Parang gusto niyang matunaw sa kinatatayuan. How can this guy be so sweet? Dinaan na lang niya sa tawa ang kilig na nadarama. "May pagkabulero ka pala," anya rito. "Hindi ako marunong mambola. Sinasabi ko lang kung ano nakikita ng mga mata ko." Ngumiti ito at tinapunan siya ng malagkit na tingin. "Baliw?" Sinok ko niya ang lalaki pero natawa lamang ito. Pagdating ni Jeffrey sa lokasyon, naglatag na sila ng tent. Nag-set up na rin sila ng bonfire bago pa tuluyang lumamig. Kumain na rin sila para kahit papano magkalaman ang kumakalam nilang sikmura. Hindi hinayaan ni Gabriel na samahan sila ni Jeffrey, kaya pagkakuha nito ng pagkain, pinabalik niya ito sa sasakyan para doon maghapunan. Nang dumilim, sinimulan nilang obserbahan ang ganda ng mga bituin at buwan gamit ang telescope na dala ni Gabriel. Lumipas ang 1 oras, nagpaalam na si Margaret na matutulog sa loob ng tent. Tanging sila na lang ni Gabriel ang naiwan sa labas at kapwa nakaupo ngayon sa damuhan habang pinagmamasdan ang kalangitan. Hindi nagtagal, inalis niya ang tingin sa taas, tsaka tinawag ang atensyon ni Gabriel. "Kanina ko pa gustong itanong sa'yo to," panimula niya. "You're being so hard on Jeffrey. May problema ba kayo?" "Wala naman. Hindi ko lang gusto na lagi siyang nasa tabi mo," ani Gabriel na may bahid ng pagsiselos sa boses nito. Kung ganun pala bakit mo pa siya sinama dito? Tapos iiwan mo lang din doon sa kotse?" "Wala lang. Gusto ko lang siyang makitang nagsiselos." Naiiling siyang tumawa. "As I was saying, nakita ko yung ginagawa niyo kanina sa dining room. Pakiramdam ko inagawan ako ni Jeffrey ng papel sa inyong mag-ina. You see, I hate seeing myself standing in the corner, watching you having fun with another guy. It suffocates me, you know?" "Nagsiselos na naman ang Gabriel ko na yan. Halika nga." Lumapit pa siya ng kaunti at kinawit ang isang kamay sa balikat ng dating mister. "I'm sorry if you feel that way. Nagkataon lang na bakanting oras sa Jeffrey kanina, kaya't sinamaan niya akong turuan si Margaret ng math lessons. Walang mani siya yun, ikaw naman." But still, she held his chin and forced him to meet her gaze. "Kung iniisip mong baka mapunta ang atensyon ko kay Jeffrey, nagkakamali ka. Hanggang kaibigan lang turing ko sa kanya at walang ibang laman ng puso ko kung hindi ang lalaking kaharap ko ngayon. Oo, ikaw lang, Gabriel, at wala nang iba pa." Binigyan niya ito ng mabilis na hagkan. Hindi niya inakalang magagawa niya yon sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Gayunpaman, wala siyang pinagsisisihan. Isinandal niya ang mukha kay Gabriel at sa puntong yon, naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang bewang. Sandaling niyang pinikit ang mga mata, sinulit ang sandaling magkadikit ng husto ang kanilang mga katawan.
Maya-maya lang nagsalita si Gabriel. About Margaret. May binanggit siya tungkol sa kanyang ama. Pumanaw daw ito bago siya sinilang. Ibig sabihin, kilala mo kung sinong lalaking yon? Napuno ng kaba ang puso niya sa tanong na iyon. Wala siyang ideya na nabanggit pala ng anak niya kay Gabriel ang tungkol sa tatay nito. But more to the point, paano niya ipapaliwanag kay Gabriel ang katotohanan tungkol sa ama ni Margaret? She remained calm as she tried to find words to explain what happened. She did her best to continue. I lied. The truth is, wala akong ideya kung sino siya o kung saan to nakatira. Hindi nga ako sigurado kung siya ang ama ng anak ko. Nung nagkakaisip ng anak ko, aware ako na isang araw, bigla niyang itatanong sa akin kung nasa ng daddy niya. Ayoko namang paasahin pa siya, lalo pat kami na lang dalawang magkasama nung time na yon. In the end, I made a tough decision and hid the truth. Masakit, oo. Pero wala akong choice dahil lahat ng taong naging parte ng buhay ko, tinalikuran ako. Her tears arrived without warning. Kinagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang paghagulgol. Hindi ba sumagi sa isip mo na baka ako ang ama ni Margaret? Anito sa kanya. Siyempre inisip ko yon, pero hindi na kita ginambala pa. Mas pinili kong lumayo at kaharapin ang consequence ng ginawa ko noon. Isa pa, wala na akong mukhang mayaharap sa'yo nung panahong yon. Ako ang nagdala sa sitwasyon natin to, kaya kailangan kong manindigan sa sarili kong mga paa. Hinawakan niya ang isang kamay ni Gabriel. I'm so sorry. Pasensya na kung sinida ko yung magagandang plano mo para sa ating dalawa. If only I could go back in time, aayusin ko ang sarili ko at itatama ang pagkakamali ko. Bigla siyang natawa. Silly me. There is no way I could do such a thing. It's impossible. It is, Gabriel said. She blinked in surprise. Maayos pa natin to as long as papayag kang tulungan kita. Anong ibig mong sabihin? Let me prove that I am her father. We'll take a DNA test. Regardless kung ano magiging result, I will be willing to help your daughter. Gusto ko lang malaman kung anak ko talaga ang batang yan o hindi. Wala namang magbabago kung sakali. Hindi niya na malaman kung ano ang gagawin. Tatanggapin niya ba ang alok ni Gabriel? Well, wala naman siyang planong problema. Yan ay kung hindi siya nagsisinungaling sa bata. Nanatili siyang walang kibo at tinayaang magsalita ang lalaki. Kung iniisip mo na baka magtampo sa iyong bata, mangyayari lang yan kung di natin ipapaliwanag sa kanya na maayos ang sitwasyon. Nandito ako para tulungan ka, Maria. Just trust me on this, okay? Kalaunay tumangutango siya. Yes, gawin natin kung ano makakabuti para sa anak ko. Sagot niya habang hinila siya ni Gabriel para hagpusin. Dumalalim ng gabi. Kumakapal na ang hamog, kaya nagdesisyon na silang mag-empake ng mga gamit at umuwi na. Maingat na lang sinakay si Margaret sa loob ng sasakyan at tinayaan na matulog sa backseat katabi ang dalawa. Tahimik nang umandar ang sasakyan. Pagod siyang sumandal sa upuan habang nakatingin sa bintana. Mula sa loob, kita niya ang mga saradong establishmento na nadaraanan nila. Konti na lang din ang mga sasakyan sa kalsada. Maya-maya, naramdaman niya ang ginawang pagkalubit sa kanya ni Gabriel kaya binalingan niya ito. Bumaba ang tingin niya sa sobre na hawak nito. Ano yan? Tanong niya. Your paycheck. I'm giving it to you. Confusion flooded her mind. Even so, she took the envelope from his hand. Huh? I don't get it. Akala ko hindi ko makukuha ang sweldo ko dahil nabasag kong vase ng mommy mo. It's okay. I'm sure my mom will understand. I know you did not mean to break it. Masyado lang akong nadala sa sama ng loob ko sa iyo, kaya nakapagbitiw ako ng mga salitang di ko dapat sinabi. Ani Gabriel at halata sa mukha nito ang pagsisisi. So, to make it up for it, biglang nilihis ni Gabriel ang usapan. Maliban sa sahod mo, dinagdagan ko ng 10,000 para tulong ko na rin sa mga bata. Litanya nito at saka ito yumuko at pinagmasdan si Margaret na natutulog sa kandungan niya. Naantig ang puso niya sa kabutihang pinapakita ni Gabriel sa kanilang mag-ina. Higit pa ito sa inaakala niyang tulong na maaaring ibigay sa kanya. Ibig niyang samparin ang sarili at baka nananaginip lamang siya. Ang nooy imposible, nagkatotoo rin sa wakas. Bumalik na ang dating Gabriel na naging parte ng buhay niya. Ang dating Gabriel na puno ng pagmamahal ng puso. You have no idea how much it means to me. Thank you for everything. I will never forget this, she said with a genuine smile on her face.
Hindi sumagot ang lalaki, kaya naisipan niyang isilid na ang sobre sa bag na dala niya. Pero pinigilan siya nito at hinawakan ng kanyang kamay. Bahagyamang madilim sa loob ng sasakyan, nakuha pa rin niya na tumingin sa lalaki. Sa tingin mo ba, magpapakabaliw ako para bigyan ka ng pera nang walang kapalit? Anito. Kinabahan siya sa biglaang pagbabago ng mood ni Gabriel. Mukhang hindi niya kakipagbiroan ng lalaki sa kanya. What would he want this time? Maingat itong dumikit sa kanilang mag-ina, sabay akbay sa kanya. She gasped in surprise. Ano bang ginagawa mo, Gabriel? Nasa loob tayo ng sasakyan. Pabulong niyang sabi dito. Maririnig ang mahinang tawa ng lalaki bago tuluyang nilapit ang bibig nito sa mukha niya. Wala akong pakialam kung nasan tayo ngayon. Sasamantalin ko ng tulog ang anak mo at hindi ko nahintayin pang makauwi tayo. I am going to give you the punishment you deserve, he said in a husky whisper. Ramdam niya ang mainit na hininga nito na dumadampi sa kanyang pisngi. Instead of getting scared, mas nanaig ang pagnanais niyang parusahan ng isang Gabriel Goles. Aminin niya man o hindi, na-miss niya ang bawat haplos at hagkan na binigay nito sa kanya noon at di niya sasayangin ang pagkakataong lasapin ang pagmamahal ni Gabriel sa kanya. Isinandal niya ang mukha sa bintana upang bigyan ng akses si Gabriel na sakupin ang kanyang leeg. Hindi niya napigilang magpakawala ng mahinang sigaw dahil sa sensasyong binibigay nito. Pero wala pang 5 segundo nang ipagpatuloy ni Gabriel ang ginagawa sa kanya ay nabulabog sila sa biglang pagpreno ni Jeffrey. Laking pasasalamat niya na naka-seatbelt silang pareho ng lalaki. Mabuti na lang din at hawak-hawak niya si Margaret. Ano ba yan, Jeffrey? Galit na tinawag nito ang bodyguard na nasa driver's seat. Ano bang ginagawa mo ha? Muntik nang madisgrasya tong bata ah. Maliban sa sigaw ni Gabriel, maririnig din ang pag-iyak ni Margaret na tila naalimpungatan dahil sa nangyari. Masuyo niyang pinapatahan ng bata habang yakap-yakap ito. I'm sorry, sir. Matabang na tugon ni Jeffrey. Halatang hindi apektado sa paninermon sa kanya ng amo. Meet me later in the garage. We need to discuss something important. Now drive, Gabriel ordered. Sumunod naman ang lalaki at nag-drive ulit na parang walang nangyari. Sa kabutihang palad, hindi na naulit pa ang insidenteng yon na halos ikapahamak nilang tatlo.